kuya, nag-invite si Kuya Eric, pwede rin, si Ka Eric na bumaba tayo in EDSA. And sa ngayon, ngayong araw mismo, simula kaninang alas 11 ng umaga, ay may mga nasa EDSA na. Ano po? Pero manipis pa rin po ang crowd. Kasi kami nung bumaba kami, nung November, kung bumaba kami ng alas 6, pagdating ng tanghali, 1,000 na ang tao. Well, kasi simula pa lang naman ni Ka Eric, like 2 hours pa lang naman sila, 11, 12, 1, 2, magti 3 hours pa lang sila. So hindi pa, konti pa lang din talaga ang tao. Nasa harapan lang po sila ng Robinson's Galleria dahil sa tingin ko may mga pulis na nakaabang sa EDSA Shrine. Lalo sa tulay. Kasi favorite namin yung tulay sa gilid, yung malapit sa EDSA na, sa kahabaan na yan ng EDSA. Kasi kita yan ng mga ng mga dumadaang sasakyan, even I think ng MRT, no? At saka yung mga nasa Skyway ba tawag dyan? Sa mga flyover, kita po pag nasa tulay. Dati, nakakasampa kami sa bubong or sa taas ng EDSA Shrine, yung merong Mama Mary sa gitna. Kaya lang, nung umabot na kami ng 200 pa lang nung umabot na kami ng mga, pagpalagay natin 200 doon, dinisperse kami ng mga pulis, binarikadahan kami. Okay, talaga namang naka-battle gear something no? Kind of a uniform na yung pang laban na talaga, yung parang fatigue ba yung tawag, whatever, camouflage, instead of yung ordinary police uniform. Nakaharang doon ng mga pulis, no? Tinataboy kami, ang sama ng tingin sa amin. Kasi nga, kung dadami at dadami ang tao sa EDSA Shrine, ay baka ito na ang simula ng people power at pipigilin po yan ng pamilyang Magna, if you know who I am pertaining to. Kasi nga may trauma sila dyan. Ngayon, mga ate at kuya, a few days ago, nag-invite si Ka Eric sa mga Pilipino na pumunta in EDSA. Marami kaya ang dadating? Gaano karami ang naabot ni Ka Eric? Sana nahagip ng SMNI man lang, at least yung SMNI ay media nakakampi natin kesa naman sa Katol or ABS at saka GMA na hindi talaga po natin magiging kaisa ang mga yan. Ano po? Yung mga nakaraang people power, sinamahan ng Catholic Church. In fact, nag-invite po si Jaime Cardinal Sin na protektahan ang men in uniform, na I think sila yung sila yung unang bumaba o sila yung unang nag-declare ng pagbitiw sa administrasyon ng tatay ni Ngiwi. At nanawagan si Jaime Cardinal Sin na pumunta ang mga Katoliko sa EDSA at samahan ang mga generals na I think sina Enrile yan, sina Ramos, protektahan. Okay? Ngayong araw, kakampi ba natin ang Catholic Church? Mga kababayan? Ang pari ng EDSA Shrine, Pinklawan yan, si Damaso. Nung nandyan kami nung November, tinataboy niya kami. Alright? Karapatan naman namin magtipo-tipo. Nandun na nga kami sa Robinson's Galleria, hindi na niya yung teritoryo, tinataboy pa rin kami. So, pakinggan nga muna natin yung invitation ni Ka Eric, mga ate at kuya, kung ito ba ay makakatulong para dumami ang tao. But congratulations Ka Eric at sa mga grupong nandyan ngayon in EDSA. At sana huwag kayong umalis. Antayin nyo, baka marami ang darating. Total, napanood na ng marami ang imbitasyon mo. No? Sana dumami ang tao ngayong araw sa EDSA, madagdagan pa. Ang EDSA po ng mga nakaraan umabot ng siguro 5 araw, right? Na padami ng padami yung tao each day hanggang sa mapuno na yung crossing na yan. Mangyari po kaya, mga ate at kuya? And magiging hero kaya ng Pilipinas si Ka Eric? Siya kaya ang magiging simbolo ng EDSA People Power 3 or 4? Exciting! Pakinggan po muna natin siya. Mga kababayan, ito po si Ka Eric at ako po ay naririto sa isang paliparang panghimpapawid at ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan para sa darating na Biyernes, September 5. Today? Bangon Sambayanan. Yan po ang panawagan natin all over the country at saan mang bahagi ng ating bansa na may public plaza, may municipal hall,
may municipal plaza, may public place. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na nagagalit at sobra pong naiskandalo sa pandarambong at pangungulimbat sa kabanang bayan, si Ka Eric po ay nananawagan bilang volunteer na hindi na po natin antayin na tayo ilugmok at tuluyang ilubog ng gobyernong Marcos na ito sa ating mga mamamayan. Sa Biyernes po lumabas tayo, September 5. Sa Manila po sa EDSA Shrine po tayo, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon. Volunteer po ito lahat. Magdala ng sariling placard, magdala po ng pang-ingay, at sa lahat ng mga makakakita at makakarinig sa video na ito ni Ka Eric, panahon na po ng pagkakaisa at pagtindig ng sambayan ng Pilipino. Sobra-sobra na po. Hindi lang bilyon ang ninanakaw, kundi trilyones na. So, sa lahat ng sambayan ng Pilipino na hindi na po kayang tiisin ang ganitong uri ng kalapastanganang ginagawa ngayon ng gobyernong Marcos kasabwat si Romualdez, sila po ang pasimuno ng punot dulot ugat ng kung bakit nanumbalik po ang tinatawag na monumental restoration of plunder and corruption in government, at wala ng ibang dapat singilin at sisihin kundi ang pananatili ng gobyernong Marcos at Romualdez na naging dahilan kung bakit naging malakas ang loob ng mga mandarambong at mangungulimbat sa kabanang bayan sapagkat kinokonsente ito ng gobyerno ni Marcos kasabwat si Romualdez. Kaya ang mga Pilipino po pinapanawagan sa lahat ng bahagi ng Pilipinas, sa amang bahagi ng mundo na mayroon po mga Pilipino, 1, 2, 3, 4, 5 tayo, kumuha ng pang-ingay, kumuha po ng sariling placard natin, kartolina, lumabas po tayo sa darating na September 5, bangon sambayan ng Pilipino. Alas 11 ng umaga, may symbolic action sa EDSA Shrine, and then alas 6 ng hapon din po. Lahat ng mga mamamayang Pilipino na gustong makilahok po at marinig ang ating pagtutol, pagkondina at pagkagalit sa malawakan at iskandalusong pandarambong sa kabanang bayan, lumabas tayo September 5. Ito po si Ka Eric, nananawagan ng volunteer participation ng bawat matinong mamamayang Pilipinong patuloy na nagmamahal sa ating bansa, at ayaw nating ang ating bansa ay tuluyang malugmok at malubog po dahil sa kapabayaan at katarantaduhang ginagawa ng pandarambong ng gobyernong Marcos at Romualdez na siyang naging dahilan kung bakit lumawak po ang pangungulimbat sa kabanang bayan. September 5, wherever you are, public plaza, municipal plaza, at sa mga municipal hall, at sa Manila po, dyan sa may EDSA Shrine, alas 11 ng umaga at alas 6 ng hapon o ng gabi, magkita-kita tayo. Ito ay panahon ng sama-samang pagkilos ng mamamayang Pilipino. Maraming salamat. Mabuhay ang mamamayang Pilipino. We have to redeem our country from the evil regime of Marcos and Romualdez. Panahon na ng pagkilos at pagtindig. Panahon na upang bawiin ang bayang Pilipinas sa pagsakmal ng mga mandarambong at mga buayang politikong pinangungunahan ni Marcos at Romualdez. See you September 5, Black Friday protest. Bangon Sambayanan. Ayun. So, nakakatuwa kasi ang tawag nila sa kanilang movement ay EDSA Black Friday. Kasi kami nung bumaba kami noon, EDSA Friday lang, no? Kaya nga nakilala yung group na EDSA Friday group kasi we're always there every Friday. So, I hope this is a sign kasi someone huge or somebody influential suggested actually the event to be addressed as EDSA Black Friday. Kilala niyo yung taong yon. And I don't know, maybe it was suggested to Ka Eric by that person as well. Kaya tinatawag niya EDSA Black Friday. Sana nga, agree ako sa inyo na hindi ito maging parang regular event lang na every Friday pupunta dyan. Sana isang hura na lang ito. Sa panawagan ni Ka Eric, mga ate at kuya, sinabi niya na sa mga municipal hall, sa mga public plaza, binanggit niya, right? So parang sinasabi niya, kahit saan sa Pilipinas, pumunta kayo, magtipon-tipon kayo sa harapan ng munisipyo nyo or sa mga plaza, freedom parks, ganyan. Sabay-sabay tayong mag-rally at manawagan, no? Na siguro bumaba na itong mga magnanakaw at kurakot. Ngayon, kung kayo naman po ay nasa neighboring provinces ng General Metro Manila area, si Laguna, Cavite, Batangas, Rizal, Quezon, Bulacan, Pampanga, and all that, Nueva Ecija, pumunta na po kayo. Kung kayo'y may kakayahan na lumuwas ng Maynila, lumuwas na kayo. And I would suggest, not just to Ka Eric, but to everyone there na pupunta, na huwag kayong umalis.
Right? Antayin nyo na dumating yung iba pa. Malay natin, lumaki ang crowd within 5 days. Or maybe, today lumaki na, tomorrow madagdagan pa. Kasi kung magbibuild up ang mga tao dyan, for sure may susugod, may sasama, may makikiosyoso. Lalo't ready at nandyan din ang ating mga kaibigang vloggers, yung mga kasamahang vloggers din namin po, noong kami bumaba, nandyan sila to cover the event. 'Di ba? Alam nyo, kahit na may mga pulis na nakaantabay dyan, which, sa tingin ko dapat hindi na nawagan muna si Ka Eric eh. Right? Pero kung hindi siya mananawagan, sino ang pupunta? Paano dadami ang tao ngayong araw kung hindi siya nanawagan? Sa tingin ko kasi mga kababayan, although napakaganda ng mensahe ng Ka Eric, maaalerto ang mga pulis. Makakapag-prepare ang mga pulis sa EDSA. Haharangan nila ang harapan at likod ng EDSA. Ang harapan ng EDSA po kasi ay itong nakaharap sa Robinson's Galleria, yung nakatalikod sa kalsada. Yung likod ng EDSA ay yung hagdanan paakyat dun sa Mama Mary na rebulto. Okay, likod yon pero nakaharap yun sa crossing na yan. Sa mismong sa avenue, sa EDSA. Yung pag-announce ni Ka Eric, for sure na alert yung mga pulis, ni-notify na, baka ni-notify na ng prutas, right? O kung sino man, baka ni babaeng ahas din ang kapulisan, nandyan, pupunta ngayong Biyernes ang mga DDS. Harangin nyo kaagad, mga kapag-ready. So, kaya siguro nasa harapan sila ngayon ng mall, ng Robinson's Galleria, dahil baka nakaharang na yung mga pulis doon. Or bawal doon, baka may barricade, baka mamaya may ribbon or what. Or nakasara. Kasi nung nandun kami, nilagyan lang nila ng rope. As in yung lubid. Bawal dito, ganun agad. Baka nga hindi na inalis ang lubid eh. Kaya hindi sila makalapit sa EDSA Shrine. So, despite na hindi nakatulong yung early announcement ni Ka Eric, I hope maraming pumunta in EDSA. And I hope ma-recreate nila within 5 days yung People Power 1 at People Power 2. Wherein, sa sobrang dami ng tao, wala nang flow ng traffic. Wala nang sasakyang nakakadaan. Yan, magiging international news yan. Kahit i-ignore man ng media nakakampi na ngayon ng mga bangag, kapag nakita naman sa mga vloggers yan, kung napakarami ng mga vloggers, baka hindi lang vloggers ang mag-cover eh, right? Kahit yung mga bystanders, kahit yung mga rallyista na may dalang cellphone, andito kami ngayon, di, ang ganda, ang daming views ng mga vlog namin nung nandyan kami in EDSA. Ang taas ng naging subscribers ng mga vloggers nung nag-EDSA kami. Lalo na kung mapupuno yan ng tao. Magiging yan? Magiging usapin. Maraming makikiasyoso. Maraming susugod. Malay natin yung mga taga-Bisaya, lumuwas, taga-Mindanao. Taga-Mindanao ang number 1 frustrated sa ginawa kay PRRD. Organized ang mga taga-Mindanao. Kita nyo yung nakaraan, yung 5-month anniversary ni PRRD, may mga pinalilipad pa silang, may mga pinalilipad pa silang mga yung drone, may drone show pa sila, di ba? Na free PRRD or something. Bring PRRD home. Napaka-organized ng mga taga-Mindanao, lalo yung taga-Davao City. Kapag namaga ang tao in EDSA, for sure may luluwas na mga taga-Davao or mga taga-Mindanao or mga kapatid nating Muslim. Alalahanin nyo, nakakalat sila all over the Philippines. May Muslim community in every cities and municipalities, di ba? So marami sa mga kababayan nating Muslim ang mahal na mahal si PRRD. Ngayon, dadami kaya ang tao? Pupunta po ba kayo? Magbabaon ba kayo ng pagkain, damit, tubig? Magtatyaga ba kayo? Kaya nyo ba ang 5 days? What if hindi bumaba si Ngiwi within 5 days of rally in EDSA? Masusustain kaya natin ang 10 araw, 1 month? Although I sound pessimistic mga kababayan, hindi po biro ang rally. Lalo't may mga double agents. Lalo't may mga naniniktik. Lalo't may mga mananabutahe. Dapat physically prepared kayo dito. Mentally, emotionally. Ready kayo.
Ready ba kayo makipagbalyahan sa mga pulis? Ang mga taga Maynila kaya makikisali? May pakialam kaya ang mga taga Maynila? Pa-comment nga po sa comment section at mag-like at subscribe din po kayo.